ang buhay. Ito yung binanggit kanina sa introduction. Tumanim sa isip ko, napapariwara ang buhay. Ibig sabihin, sa simpleng Tagalog, napapasama. Bakit nangyayari ito? Ang linggong ito ay tinatawag na linggo ng mabuting pastol, na ito'y tumutukoy kay Jesus na muling nabuhay. Siya ang larawan at tunay na halimbawa ng pagiging mabuting pastol. Ano ba ang kanyang dalawang binanggit na katangian na dapat angkinin ng mabuting pastol? At sana ating dalangin pa lang matulad tayo doon. Ang una ay, pakibasa po ninyo. Ay ang buhay. Iniaalay ang buhay. Minsan ang inaalay lang natin ay pera, koleksyon, alay-alay tayo dyan, mga bigas, produkto. Nag-aalay na tayo, di ba? Pero ang kabuang larawan ng mabuting pastol ay iniaalay ang buhay. Alam mo natin na hindi yan ganun kadali. Magandang pakinggan. Sa mga may pamilya, sa akin bilang pari, sa mga may katungkulan sa lipunan, sa mga nasa gobyerno, sa mga nagtuturo sa paaralan, tayo ay may kanya-kanyang pinapastol o inaalagaan para sa madaling term. Ang tanong, yun, totoo bang kaya nating ialay ang ating buhay sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? O ang ilan mukhang nagiging parang upahan lang, sweldo-sweldo lang, bayad-bayad lang. Diba? Pera-pera na lang yan. Kaya pag medyo mahirap-hirap na, may panganib, tumatakas, umaalis, hindi aya. Kahit sa mag-asawa, may mga mag-asawang naghihiwalay, hindi aya. Sama naman ang ugali nga naman. Ay, paano ngayon? So, ayawan na. Hiwalayan na. Anong epekto? Napapariwara ang buhay. Yung term kanina. Sino bang mga nagpapastol na hindi nagiging mabuting pastol, automatic ang inyong pinapastol, mapapariwara ang buhay. Mapapasama ang buhay. Nakakalungkot, di ho ba? Kasi pag ganito ang sitwasyon, may mga kabataan ngayon, alam nating lahat, hindi na maganda ang takbo ng buhay. It reflects ang tanong, sinong ama niyan? Sinong inan niyan? Lahi ng ano yan? Bakit ganyan siya? Magandang pagnilayan. Siyempre, huwag namang agad isisisi simbahan, sa lipunan, sa mayor, sa kapitan. Bagamat ito'y may kanya-kanya ring responsibilidad sa larangan ng tungkuling iniatas at sa amin bilang mga pari. Pero kauna-unahan lagi pong binabalikan kung bakit ganito ang ating lipunang ginagalawan ay ang bawat pamilya kung saan nagmula ang bawat nilalang. Kaya nga sa alalay ng simbahang hapag ng pamilyang Mendoreño, ang focus natin lagi ay ayusin ang bawat pamilya na matulad lalo't higit ang mga ama o ina sa mabuting pastol na kayang ialay ang buhay para sa mga anak. Secondary ho ang school, ang lipunan, ang simbahan. Bagamat ako rin po bilang pastol ng parokya, medyo hindi rin ho talaga napakadali ang gawaing ito. Kumbaga,
Hindi ko pa masasabing ako isang mabuting pastol. Nagsusumikap lang ho ako maging mabuting pastol. May limitasyon tayo. Pero sa inspirasyon ng ating Panginoon, kaya natin siyang sundan. Dahil hindi naman siya talaga nang iiwan at patuloy siyang umaalalay sa ating nagsusumikap na maging mabuti. Pangalawa na kanyang katangian, pakibasa po. Nakikilala ang mga tupa. Noon pong isang linggo, ako po ay wala dito sa pulpitong ito. Alam nating lahat, si Father Ronald Lasquete na dating naasan dito ang nagmisa dito sa kanyang pagpapasalamat na umabot siya ng 25 years in the ministry. Kami ho'y nagpalit. Ako'y doon sa kanyang parokya sa Melgar. Ito po ang aking naging problema. Dahil hindi ako doon assign, yung magmimisa ka sa isang pamayanan, alam niyo nang nangyari, hindi ko sila kilala. Hindi nila ako kilala. Siguro tanda lang, may balat, pari yan. Pero hindi ko sila kilala. Pagdating ko doon, sasakyan ko, medyo sila pasilip-silip pa sa sasakyan. Pagbaba ko, medyo babating hindi. Alanganan ba? Hindi katulad ng pag ako'y napunta sa barangay dito sa Pola, ito lang, lapitan. At home, at peace, sabi nga. Eh, pagdating ko doon, medyo, ano kang gagawin? Yung bagang hindi ka palagayang loob. Mahirap yon. Hanggang sa nung ako'y nagawa ng paraan para medyo feeling close. Ay, pero nung nagmimisa na, ay talaga ako medyo hindi ko alam kung paano ko i-deliver yung aking inhandang homily kasi baka iba yung kanilang kuha. Hindi nila ako kilala, baka masobrahan. May kinokontrol ko ba? Parang ang hirap pala nun. Kaya ang ginawa ko na lamang, naisipan ko, teknikan ko ito mga ito. Patatawanin ko ng patatawanin. Ay di ako nag-joke muna. Para lang medyo mawala yung alangan ng damdamin. Kinuha ko muna ang kalooban. Idong masaya na, saka ako na binanata ng homilia. O kahit paano, nakagawa ako ng paraan. Ang ibig kong sabihin dito, hindi ko sila kilala. At mahirap magpastol nang hindi kilala ang pinapastol. Amen? O, di ba? Ganun din po. Di ba, pati yung mga guro, sa una pa lang, sa pasukan, hindi agad ikaw tuturo ng ano, dapat medyo gagamayin mo muna. And diba, itong mga estudyante, kikilalanin mo ng mabuti yung mga yan. And then yung mga kandidato, di ba, nangingilala at kinikilala din natin. The same. Napakahalaga ang salitang nakikilala. Mahirap hindi mo kilala ang iyong inaalagaang tupa. Mga magulang, balikan ko ulit kayo. Introduction lang ho yung akin. Kilala nyo ba talaga ang inyong mga anak? Sa panahong ito, sa panahong tayo inaabala, kinukuha ang ating panahon sa mga hanapbuhay, sa mga mahalagang pinupuntahan. Mabuti pa sa probinsya, medyo matino pa tayo sa ganitong mga gawin. Pero pagdating po sa mayayamang lugar at bansa, ang pamilya hindi gaano nagkakapangipangita. Tapos ang lalaki pa ng bahay, kanya-kanya pa ng kwarto. Hindi mo na nakikita kung anong ginagawa ng iyong pamilya at ng iyong pati nga asawa na hindi mo na alam kung anong nangyayari. Ay mahalaga po yun. Kaya nagugumo na lamang sa gadgets, lahat-lahat, sa barkada, etc. Alam natin lahat ang ganitong katatayuan ng pamilya. Kaya balik tayo sa basic. Napakahalaga sa mga magulang na kayo ang kauna-unahang nakakakilala ng totoo sa mga bata. Huwag yung pagdating ng araw at napasama ang bata, sasabihin nyo, bakit kaya nangyari ito sa aking anak? Ibig sabihin, hindi mo kilala? May problema? Malinaw ang problema. Pag hindi mo alam bakit nangyari sa iyong anak. Kasi ganyan yan eh. At hindi, alam mo dapat yun. So, kaya nga sa mga
naghahangad mag-asawa, maraming kabataan ngayon, magandang linawin natin, hindi pala ako kasali, linawin ninyo kung bakit kayo mag-aasawa at kilalaning mabuti ang inyong asawa dahil balang araw, magkakasama kayo. Sabi nga'y, hanggang sa wakas sa inyong buhay at magkakapamilya kayo, ay dapat malinaw sa inyo kung ano talaga ang pangunahing tungkulin at obligasyon bilang mag-asawa at pamilya. Ang pinaka-sentro nito ay ang mabuting pagpapamilya, maging responsableng pamilya. At ang maging responsableng pamilya ay nakapattern sa mabuting pastol. Kilala at kayang ialay ang buhay para sa mga inaalagaan. Walang iwanan, walang takasan, walang turuan. Pare-pareho tayong tumulad sa mabuting pastol. At sana sa pagkakilala niyong ito, masigiting lumalim ito sa diwa ng pananalangin. Alam mo ninyo, isang sekreto ng pagpapakabuti, hindi tayo mabuti ha, pagpapakabuti ay lagi tayong nananalangin. Wala tayong magagawa sa ating sarili lamang. Ako bilang pari, hindi ko kayang maging mabuting pari kung hindi ako laging makikipag-usap at hihingi ng tulong sa Panginoon. Mga magulang, hindi tayo kayang maging mabuting mga magulang, mahirapan tayo maging mabuting magulang kung hindi tayo laging hingi ng tulong sa Panginoon. It's a prayer na napakahalaga sa pagpapakabuti. Wala tayong magagawa sa ating sarili lamang. It's always ang mabuting pastol ang siya nating magiging inspirasyon at tutulong sa atin. Hindi solusyon ang paghihiwalay, ang pagtakas para sa kapayapaan. Dahil minsan may magulo na kayong pamilya, minsan hirap na kayo. Hindi solusyon ang paglalayo o paghihiwalay. Lalong lalaki ang problema. Ang solusyon, humingi ng tulong kay Jesus, ang mabuting pastol. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.